Na-try nyo na bang magluto ng sapin-sapin? At lalagyan natin ng twist ito. Maglalagay tayo dito ng saba. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang ating recipe ngayon na pwede nyong pagkakitaan. Kahit nasa bahay lang kayo, ay pwede. Ngayong araw ay ibabahagi ko naman po sa inyo ang ating panibagong recipe ng ating sapin-sapin. At dito nga sa aking YouTube channel mga kawaray ay marami na po tayong twist sa ating sapin-sapin. At sa ating recipe naman ngayon mga kawaray, saging saba naman ang ilalagay natin sa ating sapin-sapin. Kaso nga lang, dito nga sa ating video ay saging sabang hinog ang nailagay ko, pero dapat ay saging sabang hilaw. Sana ang ihahalo ko dito sa ating sapin-sapin. Kaya nga lang, nahinog na nga po itong ating saba, kaya no choice po ako. Pero dapat mga kawaray, hilaw po talaga ang masarap na inihahalo natin sa ating sapin-sapin. Kung hilaw po ang inyong ilagay, kailangan po ay kayurin nyo po yun. Parang kayuran ng buko. Ganun po ang gagawin. Advice ko dun sa gagaya nitong ating recipe, wag po hinog ang ilagay nyo. Mas masarap talaga kapag kahilaw na saging saba ang ilagay. Nandun yung linamnam niya mga kawaray. At dito nga po sa aking video na ito, no choice na nga po ako dahil nahinog na nga po ang ating saba dahil matagal ko na siyang nabili, hindi ko napansin, hindi ko namalayan na nahinog na nga po pala ang ating saba. Kaya yun na lang po ang ginamit natin. So ayan na nga po, dinurog-durog ko na nga, no choice na ako kundi gamitin na lang po itong hinog na saba na dapat ay hilaw dapat ang ating gagamitin dito. At dito nga mga kawaray ay gumamit tayo ng glutinous rice flour. Dito ay kalahating kilo ang ating lulutuin ngayon. At para hindi matamis ang ating sapin-sapin at tama lang ang lasa, ay maglalagay lang po tayo dito ng 1 cup of sugar. And then maglalagay din po tayo ng konting asin lang, pang balance lang po ng lasa. And then dito nga po, gumamit tayo ng gata. 2½ cup ang inilagay natin dito. Sakto na po ito. Sa magluluto nito, kailangan 2½ cup lang po ang ilagay nyo para hindi po siya sobrang lata kapag maluto nyo na po ito. So haluin lang po natin, and then pagka mahalo na natin ng mabuti, maglagay na po tayo or ilagay na po natin dito ang ating kinayod na saging saba. Pero dapat ay hilaw po, hindi po siya hinog. Advice ko sa inyo, hilaw po talaga ang totoong recipe ko. So eto na, maglalagay tayo dito ng konting mani dahil ito yung pinaka-twist niya. Alam nyo ba, kapag pagsamahin ang saging saba na hilaw at mani, sobrang sarap. Then naglagay din po tayo doon ng margarine. Konting margarine lang. At dito nga po, nung inilagay ko na po ang margarine ay nag-separate na po ako ng isang mangkok dahil maglalagay po tayo dito ng vanilla. Dahil yung isang mangkok po ay lalagyan po natin yun ng ubi flavor. Pangit naman kapag maglagay tayo ng vanilla and then maglalagay pa tayo ng ubi flavor. Kaya sineparate ko na po ang isang mangkok na yun. So 3 mangkok po ang magagamit natin dito. 3 kulay kasi ang gagamitin natin. At dito nga, naglagay din po ako, depende sa inyo kanong kulay ang gusto nyo. Mas maganda kasi pagpapasko na, mas mainam na green and red po ang ilagay po natin. Lalo na malapit ng Kapaskuhan, kaya yun po ang attractive ngayon. At dahil nga yun lang talaga ang kulay na nasa bahay, orange, and then ang ating pink, kaya naman po ito lang po talaga ang ginamit ko. Pero kung mas mainam, kung paninda nyo po ito, red and green ang ating gagamitin. So dito nga po ay naglagay na nga po tayo ng ating ubi flavoring. At pagkatapos nito mga kawaray, handa nyo po ang inyong mga lagayan. Advice ko naman sa inyo, kung pangbenta nyo po ito, ay gumamit kayo ng tab. Ang pwede nyo pong gamitin ay 500 ml na tab. Pwede nyo pong ibenta yon ng 80 pesos. Mas mainam na 550 ml lang para hindi siya ganun. At dahil pang regalo ko nga lang ito, kaya naman dito ko lang siya inilagay. Once na paninda na, kailangan sa tab nyo po ilalagay. Tamang-tama lang mga kawaray. Dahil nung natapos ko ito ay kumukulo naman po ang ating tubig. Once na kumulo na, tsaka po natin isasalang ang ating mga niluluto. Kailangan kumukulo muna ang ating tubig. Kainaman naman talaga dito sa ating sapin-sapin dahil napakabilis lang lutuin. After 15 minutes ay naluto na nga po itong ating ubi flavor, kaya naman ipinatong na nga po natin dito, inibabaw na natin ang ating at habang niluluto na nga po ang ating pangalawang kulay. Ngayon naman ay gagawin na po natin ang ating pang-toppings. Sa ating toppings mga kawaray, kakailanganin natin dito ng condensed milk, 1 can 300 ml, and then maglalagay dito po tayo ng glutinous rice flour, 1½ cup lang po ito, para po ito sa ating toppings mamaya. So ayan, haluin lang po natin ito ng maigi. Yun lang po talaga.
ay napakadali lang talaga yung toppings natin. Ito yung parang magiging leche plan po natin. So yan, naluto na nga po ang pangalawa. Ngayon naman ay yung pangatlo naman po, dito nga po ay yung ating pink. Lulutuin pa rin po natin ito ng 10 to 20 minutes or 15 minutes. Maluluto na po ang ating pink. Once na okay na, naluto na nga po ulit yung ating tatlong layer, kaya naman ilalagay na po natin dito yung ating leche plan or parang leche plan na nga po ang lasa nito. Condensed lang at glutinous rice flour ay lasang leche plan na po ito. So yan lang mga kawaray, lulutuin naman po natin ito ng 15 to 20 minutes ulit itong ating toppings. Takpan lang po natin ito. After 20 minutes ay naluto na nga po natin itong ating toppings. Hanguin na po natin itong mga kawaray para hindi po pasukan ng tubig. Kailangan tanggalin agad sa ating mga lagayan or sa ating steamer. Kailangan kapag maluto na, tanggalin agad para hindi malagyan ng tubig. So ayan, napakaganda. Para siyang maha or parang pinagpatong-patong na maha itong ating nilutong sapin-saping saba. So napaka-attractive niya at higit sa lahat, napakasarap pa niya mga kawaray. Ang nagdala doon ay yung mani at yung magiging hilaw na saging. Advice ko sa inyo mga kawaray, hilaw na saging po ang ilalagay. At dahil naluto na nga po natin ang ating sapin-saping saba, ngayon naman ay susunod na po natin ang ating latik. Alam nyo ba na itong latik na ito ay isa din po ito sa nagpapasarap sa ating mga kakanin. Kailangan talaga, kung may kakanin kayong lulutuin, kailangan talaga may latik din ang inyong mga kakanin. Partner na po yan sa ating mga kakanin. So ito, napakabilis lang lutuin itong ating latik. Gumamit lang ako ng 1 cup na pure gata. Yun lang po talaga, pure gata ang kailangan natin gamitin. Huwag nyo pong lalagyan ng tubig dahil hindi na po siya magiging latik. So ganyan lang, pakuluan lang nyo hanggang sa lumabas yung latik niya. So ganyan lang, maghihiwalay lang yung oil at yung magiging buo na siya. At eto na nga, naluto na natin. Kailangan tanggalin na po natin agad sa ating kawali kasi masusunog po agad-agad ang ating latik kapag hinayaan lang po natin ito sa ating kawali. So ganyan, ilagay na po natin yan sa ibabaw. Or kung ayaw nyo naman na latik o gusto nyo naman kakaiba, ayaw nyo nang maglagay ng nyog at gusto nyo naman na matamis, pwede po kayong gumawa ng caramel. Yung nilalagay nyo sa inyong leche plan, pwede nyo pong iibabaw dito instead na latik. Pero para sa akin kasi ako hindi ako talaga mahilig sa matamis. Kaya naman dito sa aking mga recipe ay konting asukal lang ang inilalagay ko. Kaya ayoko ng matamis. So ganyan lang mga kawaray. Ang advice ko sa inyo, kung gusto din yung matamis, yun na nga po, mag-caramelize kayo and then yun po ang ilagay nyo sa ibabaw. Or kung ayaw nyo naman, gusto nyo ng simple lang at latik na lang po ang ilagay nyo sa ibabaw. So yan mga kawaray, thank you po. At sana ay mayroon kayong natutunan dito sa ating recipe na ito. Ngayon naman ay shoutout na po natin ang lahat ng ating mga subscribers na nanonood sa atin. At sana ay mai-apply nyo po ito at gawin yung pagkakitaan dahil kakaiba po itong ating recipe na ito. Yan, simulan na po natin mag-shoutout. Salamat po sa lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel. Patuloy kayong nagko-comment sa akin. Thank you sa inyo. I-shoutout na po muna natin si User C. Sabi niyan, sarap naman po niyan. Subukan ko po gumawa niyan para kumita po ako. Shoutoutin po natin si Kayla Torre Velas. Magkano po ang benta? Shoutoutin po natin si Julie Verti. Ang sabi niya, sarap naman yan. Shoutout po natin si Lolita Nunez. Rainy days, ang sarap naman. And thank you po sa inyong lahat sa walang sawang pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Shoutout din po natin si Rogelio Agaw. Ang sabi niya, wow, ang sarap naman. Jola Vareta, ang sabi niya, ang sarap naman nito. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang panonood nyo po sa aking YouTube channel at pag-comment nyo. Shoutout din po natin si
Leonie Zamula Cruz. Leonie Zamula Cruz, madam, kasing kunat po ba siya ng kutsinta na mayroong cassava flour at all-purpose flour? Yes, ma'am. Shoutout po natin si user G. Grabing ganda at say, thank you po. Shoutout po natin si Daisy Tagaka. Ang sabi niyo, wow, pang merienda. Daisy Tagaka, thank you po sa pag-comment niyo po sa akin. Shoutout po sa inyo at sa family niyo. At shoutout din po natin si user J. Ang sabi niyo, susubukan ko po yan, kawaray. At salamat. Sarap naman yan, madam. Susubukan ko po yan kasi nagtinda na po ako sa school. Thank you po at nag-comment kayo sa aking YouTube channel. Shoutout din po natin si Teresita Jesus Revalo. Ang sabi niya, wow, try ko yan. Shoutout natin si Jolie Botigan. Hello po, ma'am, with cover. Shoutout po natin si Amelia Mercado. Ang sabi niya, nice color combination. It's better month. It's bare months. Gonna try this easy follow recipe. Thank you for sharing. Shoutout po natin si Ma'am Lily Marmol. Talaga ako dahil meron po akong Ma'am Lily Marmol na palaging sumusuporta po yan sa aking YouTube channel. Shout out po sa inyo. Blessed morning, Miss Jazz, at sa family nyo. Yummy naman pong puto cake. Thank you for sharing and recipe, mga kakanin. Thanks so much, madiscarding waray. Thank you po sa inyo, Ma'am Lily Marmol. Sobra po ako nagpapasalamat sa inyo. Shout out po natin si Merso Subo. Nang sabi ng sarap naman yan. Sana po manood ko po sa pinsapin yung napanood ko. Yan, thank you po sa inyo si Merna Candelaria watching from nako. Shoutout po natin si Hurt di si Tama, God bless. Nako, hindi ko nabasa ang comment ni Ma'am Candelaria. Shoutout din po natin si Ma'am Lay Mata. Ang sabi niya, wow, yummy. Thank you for sharing this recipe po. Susubukan ko po ito. Sobrang sarap din po nito. Shoutout din po natin si Kervin Dick Galvez. Ang sabi niya, napawaw siya. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang panonood nyo. Shoutout din po natin sa Renita Romero TV. Ang sabi niya, wow, ang ganyan pala ang paggawa. Shoutout po natin si Shirley. Tama po kaya yung ibinigay niya, palpak. Kaya try ko po itong recipe, pero sure po ako magsasabi kayo ng yes, ma'am, magsasabi po ako ng totoo. Si Ma'am Lerio Molina, shoutout po sa inyo. Mukhang masarap, na try nga din na para may bagong menu ako sa aking mga kakanin. Shoutout po natin si Liza Lopez. So sabi niya, at least madam, klaro kayo imuhang vlog, kaya sa iba dyan hindi masyadong detalyado. Subukan ko po sa mga niluluto ng ubi yeme palito, masarap. Yes, thank you po sa inyo sa walang sawang suporta niyo po sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod, mga kawaray, at sana wag kayong magsawa sa panunood sa aking mga recipe. Thank you and God bless po sa ating lahat, mga kawaray.